Hi guys! Good evening! Katatapos ko lang kain ng hapunan kasi 9:30 na ako nakarating mula sa Manila hanggang dito sa Rizal. Yan ang ating biyahe kapag tayo ay umuwi. 3 oras. So, kamusta naman kayo dyan? Off din pag may time. Pag-usapan natin guys yung real talk ito ngayon. Hindi na ito sa reels na mga kung ano-ano. Real talk. Alam mo yung latest na palabas sa KMJS, kung na panood ninyo yung batang na choke. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng choke? Natukan. Sabi ni Mama, natukan. Kung sa Tagalog pa, nabulunan. Oh. Alam niyo ba guys, kung lahat ng nanay at lahat ng tatay, lahat ng tito at lahat ng tita marunong mag-save ng isang taong nabulunan, siguro walang mamamatay. Diba? Kaya pag-usapan natin ngayon kung paano ang gagawin kapag ang isang tao ay na-choke. Kapag nakita nyo ang isang taong nag-choke, di ba, ang una niyang hahawakan ay ang kanyang leeg, dibdib, ganun. Ibig sabihin, masikip. Naranasan natin kung paano mabulunan, di ba, masikip. Ang gagawin nyo, pag nangyari yan sa mga anak natin, kunin nyo yung bata, at saka hahawakan natin dito, hawakan natin sila dito, at i-press natin, ganun. Yan. Ganyan. Medyo lakasan natin ng pag-press. Ganyan ha, Raisa ha? Kasi may mga bata tayo dito, lagi kong iniisip yan, na kapag pagkaroon tayo na hindi natin inaasahan yan, yung mga namatayan, hindi nila inaasahan yan na darating pala sa kanilang buhay, yung ma-choke sila. Diba? So, hawakan natin. Nangyari, ganyan. Pasok natin ang kamay natin dito sa bata or sa kahit sino. Ayan. Ganyan. Ganyan. Oo, ganyan. Hindi ganyan. Ipasok mo ang kamay mo dito sa ibabaw ng pusod. Pusod. Tapos paakyat. Paakyat, ganyan. Para lumabas yung hangin. So, lalabas din yung nakapachoke sa kanya. Bumara. Oo. Alam nyo guys, naranasan ko na yan sa sarili kong anak. Siya ay 22 years old na ngayon. Nung siya ay 2 taon pa lang, na-choke siya. Nakita na lang namin na yung piso nandito na sa bunganga ng bata. So, nagganon siya. Ganyan siya. Nung nakita ko may piso sa bunganga, siguro kung ikaw ay matataranta, kukunin mo dito sa bunganga, di ba? Mali. Huwag niyong gawin yan guys, na pag nandito na sa bunganga at natuchok na yung bata, huwag mong dukutin ka, mas lalo mapasok yan dito. No? So, ang ginawa ko, kinuha ko yung bata, yung anak ko, kasi 2 and a half lang siya nun. Kinuha ko ganun, binangon ko at hinawakan ko siya, tapos nilagay ko yung kamay ko dito sa may pusod, and then ganyan. Automatic lumabas ang piso. Oh, you see? Kaya mag-ingat-ingat talaga tayo, guys. At saka, ano ba ang advice? Ano ba ang dapat gagawin para maiwasan ang bulunan, na ikaw ay mabulunan? Ano ba ang ginagawa sa mga taong nabubulunan? Alam nyo guys, kapag tayo ay gutom, parang galit kasi tayo sa pagkain eh. Kailangan lagyan natin ng konting sosyal ang pagkain. Hindi man ibig sabihin dahil maarte tayo, hindi po. Kailangan natin nguyain ng gusto ang pagkain para madahan-dahan siyang papasok dito sa ating bituka, dito sa ating lalamunan ng hindi tayo na bubulunan. Tsaka hindi masyadong puno. Hindi masyadong puno. Lagyan nga natin ng konting sosyal. yun ang dapat. Para maiwasan tayong mabulunan.
So, yun lang guys, ang gusto kong i-share sa inyo. Sana wala nang mangyari na ganyan. Napaluha talaga ako nung napanood ko ang KMJS. Ang ingay naman ninyo, nagsasalita ako dito. Ingay ng aking mga mga alipores. So, yun lang guys. Thank you very much. Happy Friday!